At ayan mga ka-crypto, sa video po na ito ay technical analysis update po tayo ulit dito sa daily chart time frame ni XRP. At kitang-kita po natin na ang nabuong candlestick ni XRP kahapon ay isa pong bearish candlestick. Yan po, ito yung kulay red na yan. At mukhang nagsa-sideways lamang po yung kanyang galaw ngayon sapagkat yung kasalukuyang candlestick natin ngayon ay dito lang sa kanyang side. Yan, hindi siya lumampas sa itaas or ulo nito. Yan, ulo ng nakalipas na candlestick or sa ilalim ng candlestick. Ayan, kaya mukhang nagsa-sideways po siya at siya po ay nasa ilalim ng isang trend support. Yan, isa pong nagsisilbing trend support. Palitan po natin ng kulay red. Ayan. Yung mga candlestick natin dito sa mga nakalipas sa ilang araw, ayan, ay nabuo po yan dahil sa mga balita natin. Yan, yung malaking bullish candlestick na yan, nabuo po yan dahil nung naglabas po ng announcement si Pangulong Trump na magkakaroon daw ng peace talk ang US at saka Iran. Pero yung sumunod na araw nagkaroon po ng bearish candlestick. Kasi yan naman po ay nung naglabas ang bansang Iran na walang katotohanan yung sinabi ni Pangulong Trump na nagkakaroon sila ng negosasyon para sa peace talk. At maliban po dyan ay ayan, binomba na naman ng US at saka Israel ang ilang mga bahagi ng Iran. Pero ngayon, meron po tayong isang magandang balita na naman. Yan, hindi kaya ito manipulation? Ayan, kasi parang biglang positive news tapos negative news. Parang nagba-buy and sell lamang sila. Kaya yung mga ibang mga crypto enthusiasts or analysts ay nagdududa na. Mukhang may nagaganap na manipulation. Yan, ito po yung balita natin ngayon. Crypto market rises as Iran calls for full end to war, not just a ceasefire. Yan, gusto na po ng bansang Iran na magkaroon na ng yan, full end war. Ibig pong sabihin nito ay katapusan na ng giyera. Yan, para matapos na ito. Ibig sabihin ayaw na nila. Ayan. Kaya ang magiging impact po niyan ay positive po ulit. Ayan. Parang gaya ng sinabi ko kanina. Negative news, tapos positive news. Parang bumili lang sila nung bumagsak ang presyo. Ayan, bumagsak ang presyo ng buong crypto market. Ayan, kay Bitcoin, check po natin si Bitcoin kasi XRP chart po ito. Mas si Bitcoin po yung naapektuhan. Ayan, umaangat na yung presyo ngayon ni Bitcoin. Bumubuo siya ng mas malaking bullish candlestick dahil sa balita na yan. Ayan. Gusto nang matapos ng Iran ang gera. Kasi yung pag natapos po yan, syempre, babalik po yung regular price ng langis. Ayan. Kasi yung langis po talaga dyan ang nakakaapekto sa presyo ng crypto market at hindi lamang po sa crypto market kundi sa global market. Yan. Kaya basahin nga natin kung ano yung sinasabi ng latest na balita natin dito tungkol sa giyera na yan bago po natin i-technical analysis itong si XRP. Yan po ulit. Gusto na po ng Iran na wakasan ang giyera. Kaya, ngayon, tila nagbibigay ng maagang regalo ang market sa atin. Kasi matapos po ang ilang araw na puno ng kaba dahil sa tensyon sa Middle East, nakikita natin ngayon ang isang green wave sa ating mga charts. Ang total market cap po ay umakyat na ng halos 2% at muling lumampas sa napakalagang $2.43 trillion na mark. Kaya nga si Bitcoin ay muling nagpakitang
gilas. Yan, lumipad po siya sa itaas ng $71,000 at muli niya nahawakan ang $72,000. Kaya check po natin. Ayan, muli po siyang lumipad dito. Kaso bumangga po siya sa major resistance natin dito. Yan, na 71,642.43. Pero mukhang hindi kayang basagin ng news natin na yan, yung matibay na resistance natin dito. Yan, kaya medyo nahihirapan siya. Ibig pong sabihin yan is maraming nagtitake profit dito. Kaya napakatibay ng resistance na yan. Hindi po basta-basta nababasag. Ngayon ay bakit nga ba biglang nagbago ang mood ng mga investors? At yan, dito na po papasok yung balita natin dito. Kung saan ang Iran ay nagpapahiwatig na hindi lamang po ceasefire ang kanilang gusto, kundi gusto po nilang tuluyang tapusin na ang giyera. Kaya pag-usapan po natin dito ang 5 kondisyon ng Iran. Yan, 5 condition ng Iran, ang numerical probability ng peace talks ayon sa Pulley Market, at kung bakit ang susunod na ilang mga araw ay magiging make or break para sa ating portfolio. Yan, umpisaan po natin sa pag-akyat ng market cap at ang 72K or $72,000 na target. Ayan. Tignan muna natin ang mga numero. Mula po sa low o mababang presyo cap, mababang market cap kahapon na nasa ibaba po ng $2.4 trillion. Ang kabuang halaga ng crypto market ngayon ay nasa $2.43 trillion na ngayon. Isa pong malaking relief ito para sa atin bilang mga traders. Si Bitcoin po ay nagrally ng halos 3%. At ngayong araw, habang ang mga paborito po nating altcoins gaya ni Ethereum, XRP at Solana ay nakapagtala na rin o nakapag-record ng mayigit 2% na pag-akyat. Yan. Sa aking opinion, yan, ang pag-akyat po na ito ay tinatawag nating relief rally. Ang mga investors ay pagod na sa uncertainty ng giyera na nasa ika-4 na linggo na po ngayon. Ayan. Ang numerical support po ni Bitcoin sa presyong 71,000 ay naging matatag dahil po sa balitang ang Iran ay bukas sa pakikipag-usap sa US at Israel. Pero kailangan po natin na maging maingat sapagkat ang volume sa presyong $72,000 ay napakabigat. Or dito po sa resistance natin na nakikita natin dito. Kitang-kita natin, halos 2 beses pong tinusok ng candlestick natin dito na bullish yung major resistance natin dito na 71,642.43 at ito po ay napaatras o napaurong po siya. Kaya ganyan po katibay ang kasalukuyang major resistance natin ngayon. Yan, kailangan pero maski matibay po yan ay kailangan pa rin natin na maging maingat. Ayan, kailangan nating maging maingat. Kailangan pa rin ng pag-iingat. Sapagkat marami pong sell orders ang naghihintay dyan sa level na yan. Yan, kung hindi po mabasag ang ating resistance ng may malakas na volume, baka makakita lamang tayo ng fake out ulit. Yan, at muling bumalik ang consolidation. Kaya ang possible po na mangyari dito, ayan, kung pag binasag niya ito, pag binasag niya, ayan, tuwang-tuwa tayo. Pero wag po tayong pakakasiguro. Siguraduhin muna natin na may sapat na volume. Ayan ang market para magtuloy-tuloy po siya sa kanyang pag-angat. Kasi kung pag ang nangyari ay umangat po siya, nagkaroon ng breakout tapos wala palang volume, babalik lamang po siya dito sa ilalim ulit. Ayan. Pero halos parang nasa dulo na tayo ng isang descending triangle pattern dito.
Ayan. Isa po itong bearish signal. Ibig sabihin, mas mataas yung chances na babagsak sa ilalim. Kaya kailangan pa rin natin ng dobleng pag-iingat kung gusto nating pumasok dito kay Bitcoin. At sa tingin ko ay ganun din kay XRP dito. Ayan. Possible po na babagsak itong si XRP kung walang sapat na volume. Speaking about the volume, yan, check natin kung ano yung volume ni XRP. Makikita po natin dito na yung ginagamit nating volume indicator ay ang QQE mod indicator dito. At mapapansin po natin na sa kasalukuyan ay mahina, napakahina ng volume. Kaya ang possible chances po na galaw lang ni XRP sa mga paparating araw is magsa-sideways. Pero yan na nga, wag pa rin po tayong pakakasiguro kasi yung nagpapagalaw po ngayon sa market, yan ay yung balita. Mga balita po yung talagang may control or kontrolado nila ang galawan ng market. Ayan. Kaya ang numerical reality po ay ganito. Ang market ay gutom po sa kapayapaan. Yan, or peace. At ang anumang balita tungkol po sa paghupa ng tensyon ay magsisilbing rocket fuel para sa ating mga assets. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang 5 mga kondisyon ng Iran. Yan. 5 conditions of Iran. Ayan. Ito po ang karne o meat o ang pinakamahalagang bahagi ng balitang ito. Ang balitang inilabas po ng Press, TV at Fars News Agency ay nagsasabing tignan ang 15-point plan ng US na may kinalaman po sa uranium enrichment at saka missiles limit. Sa halip ay naglatag po ng Iran ng sarili nilang 5 kondisyon para tuluyang matapos ang giyera. Kaya, yan. Kabilang po dito ang pagtigil ng aggression at saka assassinations mula sa US at saka Israel, pagbabayad ng damages o reparations at ang international recognition ng kanilang otoridad sa Strait of Hormuz. Yan po ang napaka-importanting daluyan ng langis sa buong mundo. Ngayon, ang opinion ko naman tungkol dito ay ang mga kondisyong ito ay maituturing na heavyweight demands. At sa tingin ko, mahihirapan po ang Trump administration na tanggapin ang lahat ng ito, lalo na ang usapin po sa Strait of Hormuz. Ang numerical risk po dito ay kapag hindi nagkasundo ang magkabilang panig, baka lalong magtagal po ang giyera. Nakita po natin na bahagyang umatras si Bitcoin, yan patungong ibaba ng $71,000 nang mailabas ang kondisyong ito. Ayan, ganun din po si XRP. Ayan, napaatras nga siya ulit dito sa nung umabot po siya dito sa ating trend support dito ay napaatras po siya. Ayan, pumubuo po siya ng isang isang doji candlestick. Kapag doji candlestick is hindi po niya alam kung anong direksyon ang kanyang tatahakin. Ayan. At dahil nga walang sapat na volume, yung nakikita ko po rito is mas mataas yung chances na siya muna ay magko-consolidate. Ayan, mukhang magsa-sideways lamang po siya dito. Ayan, ganyan yung ayan, mukhang ganyan po yung nakikita kong magiging galaw niya. Kaya yung bilang mga traders, yung binabantayan natin dito is yung volume. Kung magkakaroon ng volume, yan po ang magdidikta sa possible trend direction ni XRP ngayon. Ayan. Ngayon ay ipinapakita po nito na ang market ay on edge o mabilis pong mag-react sa bawat detalye ng negosasyon. Ang numerical importance po ng Strait of Hormuz ay hindi biro sapagkat halos 20% ng langis sa mundo ang dumadaan dito. Kung magkakaroon po ng blockage
asahan po natin ang pagtaas ng inflation at ang posibleng panandaliang pagbagsak ng crypto dahil po sa risk of sentiment. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang fully market odds at saka ang April deadline. Ayan. Dito na po, ayon po sa data mula sa fully market dito, ang odds o posibilidad ng isang ceasefire bago matapos ang April 2026 ay nasa 46% na lamang. Ibig pong sabihin ay mas marami pa rin ang naniniwala ng giyerang ito ay magpapatuloy lampas ng susunod na buwan. Habang sinasabi po ni Pangulong Trump na ang peace talks ay progressingly well, ang mga Iranian officials naman ay nagsasabing baka tinitrick o niloloko lang sila muli ng US. Kaya ang opinion ko po dito ay ang numerical disconnect na ito sa pagitan po ng pahayag ng US at ang Iran ang dahilan kung bakit hindi pa tayo tuluyang nakaka-breakout patungo po sa mataas na presyo. Ang mga market participants ay nag-iingat po dahil ang US ay patuloy pa rin nagpapadala ng mas maraming troops o sundalo sa rehiyon. Ibig sabihin ang military option ay nasa lamesa pa rin. Sa numerical perspective, kailangang makakita tayo ng actual withdrawal ng mga sundalo para masabing totoo na ang kapayapaan. Hanggat puro salita lang ang naririnig natin, mananatiling volatile po ang presyo ni Bitcoin at XRP. Ang 46% probability ay isa pong babala na wag po tayo masyadong maging kampante sa mga green candles na nakikita natin ngayon. Yan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito sa mga altcoins katulad po ni Ethereum, XRP at Solana. Dahil po sa recovery ni Bitcoin, sumabay din ang ating mga paboritong altcoins. Nandiyan si Ethereum na muling sinusubukan hawakan ang kanyang psychological level. Habang sa XRP at Solana ay nagpakita na rin ng lakas na mahigit 2%. Ang numerical correlation po ni Bitcoin at ang mga altcoins ay nananatiling na mataas sa 0.85 level. Ibig pong sabihin kapag umubo si Bitcoin, nagkakasakit po ang mga altcoins. At kapag sumigla si Bitcoin, mas masigla ang mga ito. Ayan. Tignan po natin ang correlation ni Bitcoin kay XRP. Ayan, tumaas po siya. Pero kay XRP ay hindi gaano. Ayan, pero at least may pagkapareho pa rin. Slightly na may pagkapareho. Ayan. Ngayon ang opinion ko po dito ay ang usapin po sa Strait of Hormuz ay mahalaga dahil ang technology ni Ripple ay madalas gamitin sa mga cross-border payments sa Middle East. Kapag magkakaroon po ng kapayapaan, asahan po natin ang mas malakas na adoption ng XRP sa rehiyong ito. Ngunit kailangan po nating bantayan ang market cap resistance na $2.5 trillion sapagkat ang total market cap kung ang total market cap ay hindi po lalampas sa numerong ito, ang pag-akyat ng mga altcoins ay mananatiling temporary lamang po. Ang numerical data ay nagsasabi po sa atin na kailangan po ng fresh capital o bagong pera para ma-sustain ang rally na ito. Sa ngayon, ang recovery na nakikita natin ay bunga lamang po ng short covering o yung mga traders na nag-short sa gera na ngayon ay napipilitang bumili dahil po sa balitang peace talks. Sa kabuuan, ang aking opinion tungkol dito ay simple lamang po. Celebrate the green, meron po silang kasabihan na celebrate the green but prepare for the red. Ang numerical recovery patungong $2.43 trillion ay isa pong napakagandang sinyales. Pero, yan, may pero po tayo dito. Ang 5 kondisyon po ng Iran ay isang major hurdle. Yan, or hadlang, malaki pong harang sa kapayapaan. Si Bitcoin at saka XRP
ay nagpapakita po ng testamento ng tibay ng ating asset. Pero wag po nating kalimutan na ang April ay laging puno ng volatility dahil sa mga tax deadlines sa US at ang uncertainty ng giyera. Kung ang US ay hindi po papayag sa mga kondisyon ng Iran, baka makita natin ang isa pang flash o pagbagsak bago ang tunay na breakout. Ang numerical targets na dapat po nating bantayan ay ang support. Yan, mga support at saka resistance natin dito sa ating chart. Hanggat nasa loob po tayo ng price range ng ating support at mga resistance ay sideways pa rin ang laro. Kaya manatili po tayong disiplinado, huwag po tayong mag-all-in sa gitna ng war news at laging magkaroon ng exit plan. Ayan. Ngayon ay focus na po tayo dito sa ating technical analysis kay XRP. Ayan, sa XRP po, kung titignan po natin dito ay naglalaro po siya sa loob ng isang ascending triangle pattern. Ito po ay binubuo ng major resistance natin po ulit dito sa 1.5664 at yung paangat na trend support natin dito. Nabuo po ang ating trend support dito sa ilalim dahil sa tatlong mga rejections dito. Yan, ito yung una, pangalawa, pangatlo. Yung pang-apat, yan, tayo po ay na-fake out dito. Yan, isang fake out. Nagkaroon siya ng breakout dito, tapos bumalik. Ngayon ay breakout na naman. Yan, dulot po yan ng mga nakaraang balita natin na positive news, tapos negative news. Yan, kaya mukhang napaka-volatile po ngayon ng magiging galaw ng presyo ni XRP or ang buong crypto market. Kasi hindi po natin maintindihan yung balita tungkol sa yung desisyon ng mga nagkakagyera na bansa. Yan, ang US at ang Iran. Hindi natin alam kung magkakaroon nga ba sila ng peace talk o hindi. Ayan. At dahil hanggat wala pang malinaw na confirmation kung meron nga ba talagang nagaganap na peace talk, yan, ay magiging volatile po. Kung walang malinaw, yan, ay magiging napaka-volatile ang galaw ng crypto market sa ngayon. Hindi lamang sa XRP, hindi lamang si Bitcoin, kundi lahat ng mga crypto assets. Mas matindi pa yung galaw ng mga meme coins. Yan, mas volatile. Kaya kailangan po nating mag-ingat kasi magiging mabilis at mahirap i-predict ang galawan ngayon. Yan, kasi yung galaw is hindi po sumusunod sa mga most likely. Yan, most likely ay hindi po sumusunod yung galaw ng mga presyo base sa ating technical analysis. Kasi yan na nga, kung pag tinitignan natin, maganda yung pattern natin sa chart. Maganda yung ipinapakita sa chart. Pero naglabas sila ng isang matinding balita na kumokontra. Yan, sabihin natin nagpapakita ng positive, yung possible na positive outcome base sa technical chart. Tapos biglang naglabas ng may lumabas na negative na balita. Ayan, magiging fake out ang result ng isang positive na pattern. Kaya, ayan, sa gitna ng ganito, sa gitna po ng digmaan or geopolitical tensions, ayan, ay magulo po ang market, napaka-volatile. Kaya ngayon, yung mga nakikita po natin dito is yung entry po natin dito. Pwede po nating i-close muna yung ating kung nagbukas po tayo sa mga entry position dyan. Ayan, na-fake out po tayo dito. Kasi maliit lang naman yung loss natin dyan kasi hindi naman gaanong gumalaw. Pag dito naman po tayo nakapagbukas, ayan, is masyadong maliit yung ating, nadali lang tayo sa fee. Ayan. Mas mabuting i-close muna natin kung nakapagbukas tayo dyan kasi wala po talagang volatility. Ayan. Pag titignan natin yung ating QQE mode indicator ulit, ayan, wala tayong, kapag ganyan po yung nakikita natin, mga blanco,
at maliliit na kulay gray yung nabubong QQE bars, ibig sabihin is walang sapat na volatility. Ayan. Check na rin po ninyo yung kung ano yung ginagamit ninyong indicator na pang-check ng volatility. Kaya yan po muna yung ating technical analysis sa video na ito dito kay XRP. Mukhang yung aking speculation ay magsa-sideways po siya. Pero babantayan po natin is yung volatility ni XRP dahil yan po ang magbibigay sa atin ng early signal kung saan yung sunod na trend direction. Yan, mas makakapasok po tayo. Kung pag nakita natin na lumalakas ang volume ng selling pressure, syempre, short ang bubuksan natin. Kung pag lumalakas naman ang volume ng buying pressure, yan, syempre, maghanap tayo naman ng entry natin sa long position. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.